Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. Siyempre, joke lang yan. Baka kalahin nyo, pangit pa rin yung audio ko. Ito na tayo sa matinong audio. Yan. Okay, simulan natin ulit. Yeah. Welcome everyone sa Machong Chismisan. Ako nga pala si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At natanggap ko ang inyong mga comments na galit kayo. Napakapangit ng audio ng last 2 episodes natin. Pero bago ko explain, pakilala ko muna. Pinakamabangis, pinakamalakas. At parang call center agent ngayon. Walang iba, kundi si Tito P. Tito P or Tito. Di mo kami tatawagin ng details namin, Tito P? Name, number, account number. Subukan mo nga, Tito P. Subukan mo nga. Ano yan? Thank you for calling Machong Chismisan. Yeah. Ayan, so, yeah. mag-ano lang ako, mag-explain lang ako doon sa nangyari, bakit napakapangit ng audio nung nakaraan. Ito nung si Tito P, si Masa yung kasama natin nun no? Oo, si Masa. Sinabi nila na pangit yung audio ko, tapos lang i-record yung episode. Parang, sinabihan pa nun ako, parang may nabago sa audio mo. Kadalasan, Tito P, sinasabi yun, Tito P, isa ka ng veteranong broadcaster, Tito P. Veteranong podcaster ka na. Ba't di mo man lang sinabi sa akin pangit yung audio? Wala na nagsisimula na yung kwentuhan natin. Nag-ano tayo. At saka, matanda ka na alam mo na ginagawa mo Hindi nga Obviously, Pero again, we would like to apologize for the, ano ba tawag doon, Tito P? Technical difficulties we encountered during the last encounter. Human error yun. Technical pa rin yun. Kasi may default settings naman yun. Kasi kasama yun sa, Tito P. Kasama sa pag-edad ba? Pagtanda. Speaking of pagtanda. Wait lang. May hirit lang ako. Tagal-tagal lang nung nagpa-podcast. Nasa learning process pa rin tayo. Okay lang yan, Tito P. Okay lang yan. Pero yun, speaking of pagtanda, ito na. Matagal nung nagpa-podcast, Tito P. Matagal na, di ba? Oo. Ito, segue tayo. Speaking of pagtanda, recently, may isang matandang lumaban ng boxing after a few years. Yan ang segue, Tito P. Oo, ganda. 46 years old ba? 46 years old? 46. Ay, lupit na. Konti lang pala natanda sa atin ni Senator Manny Pacquiao. Ay, hindi na siya senator. Ni Manny Pacquiao. Konti lang pala tanda sa atin. Mga 4 years. Huwag kayo dad sila ni Mo. Oo nga, okay. Ayun, so, lumaban ulit si Manny Pacquiao after 4 years ng pagpapahinga, Sino ba uli kalaban niya? Si Barrios. Pero meron siya mga side laban, di ba? Yung mga hindi masyado sikat na laban. Yung lang yan, yung parang exhibition game kasama yung yung Koreano na martial artist. Wala, binugbog niya, Pinaglaruan niya lang yun, tapos draw. Yun ang yung napakalaking katarantaduhan. Nag-draw din yun? Nag-draw yun kasi, ang nag-fund data nun yung kalaban niya Pero nakakatawa kasi kitang-kita mo kung paano niya winalang niya Pero yun yung nagki-claim na parang di ba? Parang MMA fighter ba tawag doon? Parang martial artist ba siya? Martial artist na parang kiniklaim niya na kaya niyang talunin yung mga professional fighters gamit yung niya, yung martial arts niya. Na apparently hindi. Pero ito malupit yung laban ni Pacquiao nitong huli. Ang kalaban niya ay si, anong pangalan nun? Medyo hindi ko si Barrios. Bayang Barrios. Hindi, joke lang. Si Mario. Kinantahan siya? Si Mario Barrios. Na 16 years younger kay Pacquiao. Oo. Saka siya ang reigning champion. Siya yung belt holder.
Ay, so mabigat din pala tong kalaban niya, hindi to pucho-pucho. Oo, pag nanalo siya sa kanya mapupunta yung yung belt. Parang nakita ko matangkad din sa kanya, parang Oscar De La Hoya levels yung tangkad. Parang ganun ba? Mas matangkad. Tingnan ko nga yung nito. Pero sipin mo 30 anyos yung kalaban niya. Puta pare, masasabi natin 30 yun yung peak ng no? Physical health mo. 30 ba? Oo. Masasabi mo. Late 20s, early 30s. Tama naman. Nandun siya sa range ng peak. 6-footers yan, Mario Barrios. Ilang ba height ni Pacquiao? Puta height nga ni Pacquiao. 5'7", 5'6" lang yun. Ay, hindi naman 5'3". Hindi. Si Pacquiao, alam ko ka-height ko yun 1.66 M. Ano bang nun? Conversion nun? 1.66 M. 1.66 million. 5'4" pala. Sorry, 5'4" pala. Mas matangkad pala ako kay Pacquiao. Pero hindi ako makipagsapakan dun. Kaya na kasi kahit nasabihin natin ginagago-gago natin si Pacquiao, maibibigay pa rin natin yung respetong kaya nating ibigay sa kanya dahil napakalupit nung Manny Pacquiao talaga. Pero ikaw pre, ginagago lang natin si Pacquiao sa pagkanta pre, tsaka sa pagpipelikula, tsaka sa pagpopolitiko. Parang sa lahat pwede mo siyang gagawin no. Pero nakapanood ako ng laro niya ng basketball. Hindi, billiards. Billiards. Hindi magaling siya mag-billiards. Nakikipaglaro siya kala Django. Sumasyam na bola. Oo, pre. Siya, mukhang laman din ng bilyaran. Hindi, ang ginagawa niya kasi yata, pinapasundo niya sila bata dati. Sila bata, saka sila Django Bustamante. Yung mga magagaling. Tapos, nakikipagpustahan pa siya nung di pa siya nagko-convert sa Christianity. Saka di ba rin siya? Alam ko liga ba tawag doon? Tournament. Nagpapa-tournament din siya ng mga siya, billiards, basketball. Basta yung mga sports niya. Pero ikaw pre, tingin mo, lalaban pa ulit si Manny? Mukhang tune-up niya lang yun, pre. Yun nga yung marami nagsasabi na para sa taong galing sa 4-year layoff na ganun katanda against the world champion, parang what more pa kung medyo na siya. Kumbaga na-warm up na siya o pag mainit na siya. At marami nagsasabing siya yung nanalo dun sa fight, pre. Hindi ako napanood ko, though hindi ako masyado tutok nung pinapanood ko. Mukhang fight naman mukhang hindi naman kahiyaan yung nangyari. Parang nakakabitin nga na natalo yung lumabas. Pero ikaw pre. Well, technically draw, pero Pero ibig sabihin nakikipagsabayan, pre. Sumasabay sa Parang ikaw, Tito P, 'di ba yung bagong hobby mo ngayon? Anong tawag ulit do sa hobby mo? Rock? Hindi rock. Climbing, bouldering. Bouldering, 'di ba? Nakwento mo nga sa mga past episodes natin na yung ibang kasabayan mo diyan, mga bata-bata pa, 'di ba? Pero di hamak na mas malalakas sa akin yung mga batang yan. Pero sumasabay ka. Yun ang gusto kong pag-usapan natin na parang ano yung mga kaya nating gawin na tayo na medyo malapit-lapit na rin tayo sa edad ni Manny. Konting taon na lang, abot na rin natin yung edad ni Manny. Na parang masasabi mo na kaya mo makipagsabayan sa mga bata pagdating sa ganun. Ano ba to? Sports ba to? Or kahit Kahit in general, ikaw, ako, na-excite ako. Kasi magkakaroon na nagka-in touch kami ng mga grade school friends ko. Classmates, grade school classmates ko. Maglalaro kami ngayon ng basketball. Kaya lang nagpaalam ako sa misis ko na mag-schedule na kami ng laro sali kami ng liga. Kasi may yung liga sa school yung mga dati napapanood lang natin yung mga alumni matatanda.
alam mo, unang sabi sa akin ng misis ko, baka ma-injury ka na naman ha. Tandaan mo nung nakipaglaro ka sa mga college students. Ano ko, na crack rib ako. Hindi, mga college students yun eh. Alam mo yung natamaan ako ng balikat. Oh. Ang narinig sa buong court nung umaray ako eh. Gumanito lang ako. Narinig sa buong court. Tapos okay pakiramdam pare. Tapos tumigil yung buong laro para i-check nila ako lahat na, Tito, okay lang po kayo? Tito, okay lang po kayo? Ganun yung nangyari sa akin. Pero feeling ko naman, since kumakardio naman ako araw-araw, nakasabay naman ako sa cardio. Para ka lang nag-jogging. Baba ng court. Basketball court. Baba ng court, kaya ko naman bumaba ng court na Kaya lang, iba pa rin yung level ng mga bata na parang, tangina, 3 laro na kayo ha. Bakit kaya nyo pa? Ako, isang laro, medyo pass na muna. Ako lang yata yung nagpapalit sa unang batch. Pero feeling ko kaya ko pa rin sumabay. Pero talent-wise, since hindi naman ako ganun kagaling talaga mag-basketball, di ko mayayabang na kaya ko silang sabayan. Pero kaya ko silang sabayan siguro sa resistensya ngayon. Ikaw, Tito P, ano pang kaya mo sa tingin mo na gawin na kaya mo makipagsabahin sa mga bata? Makipagsabahin sa mga bata? Yung mga Malakas ka buminom? Hindi eh. Ngayon hindi na. Yun yung isa sa mga na parang reality check ko na matanda na ako eh. Bakit ano yung medyo nawala sa'yo na... Sige yun, miski ganun, pag-usapan na natin. Dati ba, anong average mo na inom pag lumalabas ka? Beer ka ba o hard ka? Kahit actually. Kasi pag wala kang pera, natatandaan ko yun eh. Natatandaan ko yung kung old school listener na kayo ng Machong Chismisan, merong kontador story si Tito P eh. Naalala ko ba yung kontador story mo? Oo, galing akong gimmick nun. Pag uwi ka sa bahay. Actually, alam ko naman na parang akala ko lang namamalikmata ako na nawawala yung kontador namin. Well, apparently, nila ako nga yung kontador kasi ang wild nga naman na kontador yung tirahin eh. Parang... Pero sign lang talaga na wala kayo sa subdivision, no? May nagnanakaw ng kontador. Alam mo ba dito sa amin? May subdivision yun, pre. Yun ang malupit. Pero yan yung subdivision na kailangan mo pang magtrabaho at magsikap ng mas maganda dahil may nagnanakaw pa ng kontador sa subdivision nyo. Kasi kami, nakapunta ka na dito sa amin, di ba? Technically, pre-subdivision tong amin. Pero mga 4 months, 5 months ago, may nagnakaw ng kontador dito sa amin. Literal kontador. Lumabas lang siya ng bahay kasi nag-brown out. Akala niya nag-brown out, yung pala may nagnakaw na ng kontador. As in, literal, hinugot yung kontador niya. Wait, kontador sa kuryente, hindi sa tubig. Kontador sa kuryente, pre. Talagang bad trip siya. Parang, yun nga, isipin mo, hardcore. Yung tubig, mas hardcore tanggalin yun kaysa sa kontador ng kuryente. Kasi yung kontador ng kuryente, hugutin mo lang yun eh. Yung sa tubig, may pagpipihit-pihit na magaganap dun eh. Yun nga yung solid dun eh. Doon ko nalaman kung hindi ko alam kung matindi yung mga magnanakaw sa Kamanabo o ganun katindi yung kahirapan dun eh. Pero, yun nga, ako, tingin ko sa kainan, kaya ko pa makipagsabayan sa mga bata sa kainan. Ano kasi ako, yung parang may on-off switch ako, yun nga, katulad ngayon, fasting lang ako. Pero pag nag-on ako ng switch na magmatakaw ako, ang lakas ko pa rin kumain, pre. Na tipong katulad nito, 2 buffet ang nakaschedule sa akin this week. So medyo goodbye diet muna ako. Pero feeling ko kaya pa rin makipagsabayan sa mga bata pagdating sa kainan eh. I think that's the kamanava and the kahirapan in you eh. Yung patay gutom in you. Eto, tanungin natin yung isang special guest natin. Sino ba to? Di ko nakilala to ah. Sino ba tong dumating na to? Kumagana ba yung mic bago tayo? Mabuhay. Ayun, no? Gumagana na. Pakilala ka naman. Pakilala ka naman. Sino ka ba? Hindi na kita kilala. Ako ang misteryosang babae. Joke! Ano ba? Aling yun in the house.
Yun. Aling Leonie, Ano ba pinag-uusapan nyo? Hugutan? Hindi pinag-uusapan kasi namin si Manny Pacquiao. 'Di ba recently si Manny Pacquiao nakipaglaban siya ng boxing ulit. Uy, naramdaman Oh? ng Manny Pacquiao Hindi itong nakaraan na. Seryoso, di mo alam? Di mo alam? Hindi nga. May laban siya. Oh. Ay, hindi. Yun lang. Medyo nasaktan lang ako ng konti. Kasi iyayabang ko pa naman na naramdaman last Sunday yung Manny Pacquiao effect. Lumuwag daw ulit yung EDSA. Pero apparently, hindi na siya kasing sikat dati. Kasi si Aling Leonie, hindi umabot sa kanya yung balita. Pero Aling Leonie, para umabot sa iyo ngayon yung balita, Manny Pacquiao at 46 years old, ang kalaban niya is 30 years old. 30 years old. At in fairness... Pero, hindi ba pero, sino nanalo? Si 30 years old. Draw. Ay, bakit draw? Architect? Hindi, yun nga yung sabi ng mga tao. Kasi pag pinanood mo yung laban, in fairness kay Manny Pacquiao, maganda yung laban. As in, nakipagsabayan naman. Nakipagsabayan naman. Kaya lang yun nga. Hindi ko lang alam kung bakit coming to that wala, conclusion. Draw kasi bawal matalo. Equal dapat, kaya draw. Ayun, pwede rin yun. Baka may bawal matalo kasama sa contract na bawal matalo. Pero yun, napag-usapan na natin yun. Pero yun, napag-usapan na natin yun. Yun yung gusto natin, pinag-usapan namin ngayon, Aling Leonie. Sa age natin na to, ano yung mga bagay na kahit nandito kasi medyo malapit-lapit naman tayo sa edad ni Manny Pacquiao na 46 eh. Buti na lang, no? Magkakalapit din tayo ng edad. Konting diferensya lang. Pero ano yung tingin mo na mga bagay na hindi mo na kaya makipagsabayan sa bata or kaya mo pang makipagsabayan sa bata? Ano sa tingin mo? Ang mga nahirit namin, Aling Leonie. Ang kaya ko pa, puyatan. Ang mga puyatan? Ano naman sabi niyo? Ang mga nahirit namin, Aling Leonie, ako hindi ko na medyo tingin ko kaya ko pang makipagsabayan sa basketball sa mga bata. Though na-injury ako nung matindi nung huling laro ko sa mga bata. Si Tito P naman, wala lang, boy. Tito P, ano sa'yo? Inom ba? Inom? Bouldering, inom. Hindi. Inom hindi kasi humina na ako eh. Bouldering, saka takbo yan. Nakakasabay pa ako. Ayoko kasi nga pala si Tito P ay member ng BGC. Ano yun, Tito P? Hindi. Rockwell Run Club pero nagre-brand na sila sa Rockwell, ano ba? Hindi, just show up na siya. Ano yun? RR? RRC. Pero just show up na siya. Just show up club na siya. Ano yung just show up? Hindi, nagre-brand sila. Kasi hello, Rockwell yun. Rockwell is tantamount to showing off. Joke. Show up, hindi showing off. Sorry, namalinan din. Okay, Aling Leonie, sige. Palibasa Rockwell. Parang di ako naniniwala, Aling Leonie, na hindi ka sanay makipagsabayan sa puyat. Lagi kang ganitong oras nakikipagsabayan ka pa sa amin. Kaya ko pa kaya ko pa puyatan. Pero may limit na ako. Dati, kaya ko 48 hours. Uy, grabe yung 48 hours. Parang sa tanang buhay ko. Kaya ko 48 hours. Isang beses ko pa lang yata nagawa yung 36 hours. Yung 48 hindi ko kaya. Ikaw, Tito P, anong record mo sa hours, puyatan? Pero yun may nap yun may mga nap yun. May power nap. Parang 48 rin ata. Pero teka, anong ginagawa mo at kinailangan mo mag 48 hours na nagising, na puyatan? Pag kasi ikaw ay guro at konti lang kayong makakagawa, makaka-deliver ng isang big event, wala kang choice, talagang magpupuyat ka. May mga kaganapan tayo sa buhay na talagang di natin maiwasan. Pupuyatin at pupuyatin ka, whether you like it or not. Wow. Ikaw, Tito P, natatandaan mo yung dahilan kung ba't kailangan mo magpuyat ng 48 hours dati? Wala, ano pa yun? High school pa yun. Walang kakwenta-kwentang bagay. Wala, trip lang. Inabutan na ng sikat ng araw. Ayun ata yung galing prom. Tapos
basketball kinaumagahan. Basta Tagaling lang prom, nag-basketball kayo? Anong klaseng mga kagaguhan ng pinag-iisip niyo mga bata? Hindi, may nakaschedule kasi kami na may nakaschedule talaga kami yung basketball noon ng weekend. Tapos nagkataon. Night before. Doon mo makikita yung life choices ng mga bata talaga. Medyo tanga. Wala. Pangkarot, sa totoo lang. Parang, tangin na to, prom natin ngayong gabi. Schedule tayong basketball kinabukasan, pre. Nauna yung basketball. Yung basketball kasi talaga naka-schedule. Yung prom, hindi naman namin nauna school yung yun. basketball kaysa prom? Okay. Dawit lang kayo kumbaga. Dawit lang kami. Kasi yung... lang kayo. Makikita yung life choices na parang, tol, hindi ba natin i-move yung basketball natin? Kasi gabi ng prom. Hindi kasi yung basketball na yun, mga schoolmate namin nung malamang sila yung nagbayad ng renta ng court. Sila sagot ng pailaw. Sayang pera. Ito yung malupit, yung court bayad namin, yung prom, libre lang kami. Kasi parang, lang kami dun Para kaming escort ng gabing. Hindi naman kayo gaka, no? Natatandaan niyo pa mga kaning gaka? Kaning gaka? Gate crashers. Hindi. Basta free food yun. Tito P, hindi naman dun sa same court ginanap yung prom nyo. Hindi. Hindi naman. Alam mo dukha kami, yung school namin dati, prom namin pre sa basketball court. Well, gym naman nung school namin, pero basketball court. Tas, makikita mo yung... Ito ba yung may dahon-dahon ng nyog? Pala-pala. Pala-pala tayo. Hindi, wala naman. Covered court nga, gymnasium naman, pero... hindi. Pero di ba tinatakpan ng ganun yun Tapos yung mga ratan-ratan na Wala naman kami sa probinsya, pre. Saka wala naman kami sa pelikula ni FPJ. Pang pelikula ni FPJ yun Tapos ang ang decor sa stage, crepe paper. Puta, crepe paper. Ang luma nung crepe paper. Yung crepe paper, binabasahan nyo rin ba yun para pang kulay ng buhok? Tangin na sagad kahirapan na yun. Bakit ako nagamit ng crepe paper? May pambili naman ako Jobos. Tangin na pinagyabang mo pa yung Jobos, pang mahirap din yun. Pang kulay mo ng buhok, Jobos. Ano ka? Damit? Pero, mas madali yun, tutunahan mo lang sa tubig. Yung crepe paper, pucha, pag gagawin mo dun. Yung hydrogen peroxide, din yung alam kong galawang kahirapan. Putay na yun, yung mas pang mahirap kasi sunog ang buhok mo dun Hindi, mas malala yung crepe paper. Galawang pa mahirap. Hindi boy, galawang pa mahirap. Ligo ka sa Manila Bay. Pero mahigpit sa Manila Bay ngayon, no? Hindi pa rin naman pwede mag-swimming pa rin naman doon sa Dolomite Beach, di ba? Bawal. Kasi technically, hindi ka talaga dapat maligo doon dahil napakadumi nun Doon nga sa ano nga yung isa pang beach sa Manila, yung puro basura din, yung parang yung talagang hindi, sa Maynila din. Meron sila isa pang beach doon na pag summer talaga naliligo talaga sila doon. Pero yun nga, dirty, bawal din dapat doon. Pero alam ko ngayon, pinapatag na yung area na yun, di ba? Dahil nire-reclaim. Ang tanong nga pala, may Manila Bay pa ba? Yung Dolomite. Malaki-laki naman yun. Technically, Aling Leonie, technically, yung Manila Bay, mahaba yun. Mahaba yun hanggang Cavite. Hanggang Cavite yung Manila Bay. So haba pa nang i-reclaim nila, no? Pero yung Dolomite Beach, yun medyo tagilid ngayon yung Dolomite Beach. Parang ang nangyayari, alam mo kasi yung Dolomite Beach, medyo parang it's a trap para sa next administration. Kahit sinong administration, it's a trap. Kasi parang ang mangyari, by the time na bitawan ng sinumang administrasyon yung pag-maintain ng Dolomite Beach, sasampalin sila ng mga DDS, sabihin, putang ina, pinaganda na nga ni Tatay Digong yung Dolomite Beach, tapos pinabayaan nyo. Yun ang mangyayari doon So, habang pinaganda buhay na yung maintenance. kakaprasong beach. Diyos habang buhay na maintenance yun. O teka,
Sino pa? Ano pang mga maganda yung sagot ni Aling Leonie na ano eh. Pero Aling Leonie, ikaw ba malakas ka uminom? Kasi si Tito P kanina yun yung pinag-uusapan yan namin. yung ano, yan yung hindi ko na kaya ngayon, pucha. Dati boy, mataas ang alcohol tolerance ko. Pero puta ngayon, umuwi na ako ng lasing. Meron pa, nung tumuntong ako ng 40s, naranasan ko ng malasing. As in, nakikita ko ng mga kainuman ko, natutulog na ako. Bangeng. Diba? May tawag doon, di ba? Ano yung tawag doon pag sa lasing? Bangenge. Hindi, may mga bata ang tawag yata doon. Maoy. Ang maoy, di ba yun yung pag nalalasing kayo nang aaway ka? Yun yung maoy. O yung ba yung pag nalalasing susuka ka? Hindi, tama ka. Yung maoy yung yung nangaaway pag Nangaaway. Hindi naman ako gano'n. Natutulog lang ako. Tsaka, eto, wag tawanan niyo na ako kung tatawanan niyo ako. Hindi niyo naman nakita. Ako kwento ko na lang. Sa kalasingan, nakipagsayaw ako kay Jollibee. Teka, paano ka nagkaroon ng chance ang makipagsayaw kay Jollibee habang lasing ka? Imposible naman mag-inuman kayo sa Jollibee. Paano ka nalasing na nandun si Jollibee? Yun ang... Estatwa pa ni Jollibee. Statue lang ni Jollibee. So, pwede. So, wait, uminom ka tapos nag-effort ka pa para pumunta ng Jollibee para sa'yo. Hindi naman. Paano ba nangyari? Hindi, bangengin na nga ate mo. Tapos, i-drop off ako ng barkada ko sa somewhere near Jollibee. Doon na ako kasi iiba na siya ng direksyon. Hindi niya ako mahatid off, hindi siya along my way. So, doon ako bumaba. Nawiwiwi ate mo, di punta ako Jollibee. Nung ko lang na-realize na, puta lasing ako kasi nagsasayaw ako literal kasi gumigewang ako mula doon sa natatayo ako papunta kay Jollibee. Tapos, yung pagpupunta na ako, nahawakan ko si Jollibee. Parang hindi ako mapahiya. Di tan, sayo-sayo ate mo si Jollibee. Okay, alam mo talagang lasing ka wag yung ang rason mo para di ka mapansin na lasing is may usaan ni Jollibee. Diba? Meron pa rin tanong, ma'am, okay lang kayo? Oo, okay lang ako. I'm fine, I'm fine. O diba, mengla pa ate mo. Yun, hindi, mababa na ang alcohol tolerance ko. Yun. Ako ever since mahina na akong uminom eh. Parang, nung nag-start ako mag-try mag-inom-inom, parang second bottle, third bottle, medyo lasing na kaagad ako. So tingin ko kahit, yun naman baliktad, tingin ko ngayon, mas mataas yung tolerance ko ngayon na mas tumanda ako. Kasi mababa nag-start yung yung baseline ko. So tingin ko mas kaya ko makipagsabayan sa mga bata ngayon pagdating sa... So late bloomer kang manginginom. Hindi, kasi parang sa tanang buhay ko, mga 5 beses pa lang ako nalasing. Pero yun nga, yung ngayong matanda, hindi ko pa natatry kasi na madaming-madami. Pero feeling ko kaya ko natatakot ako eh. Yun lang, natatakot. Siguro pag dito sa bahay. Diyan ka lang sa bahay nyo. Diyan ka lang sa bahay nyo. Inom mo ka na alis. Basta meron kang spotter. Kailangan na ng spotter talaga. Minsan inom tayo. Dapat ang spotter mo dyan, yung kama na. Kakaawa naman kung misis mo spotter mo, laki mong bakula pag bumagsak ka. Ay po, tsa. Oo, tama yun. Tama yung sa bahay gaming lang. Andun ka na sa sofa para sasandal ka. Diba? Plakda na lang. Wala ka na ibang abalahe. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Sa biyahe, kaya nyo pa bang bumiyahe ng malayo? Ako kasi parang dati, hilig ko mag-drive ng mga 12 hours, pupunta ng Ilocos, pupunta ng Bicol. Parang nitong mga huli, mabigat na para sa akin yung mga 6 hours na drive. Parang natatakot na akong tumuloy ng mga 12 hours drive. Kasi Tito P kaya daw eh. Kailan ka huli ng long drive ng Tito P? Itong nationals. Pero Pampanga yun eh.
Pampanga po tayo. Ilang oras lang yung Pampanga. Ano ba? 2 oras lang yata yun. Pampanga Diyos tapos me. dumiretso ng Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija ng... Tama ba? Bataan, sorry. Pampanga, Bataan. Oh. Tapos Pwede. balik Pampanga. Okay. Ikaw, Aling Leonie, kaya mo pa bang bumiyahe? Pwede yung terrain kasi dadaanan mo, akit ka bundok nun, ikot ka bundok. Kaya kong bumiyahe ng malayo, pero ang hindi ko na kaya, yung hindi ako mang-aaway nung nakakairita sa paligid ko. Yun lang. Like a true Nang matanda. aaway na ako ng kapwa ko pasaherong hindi pumapasa sa standards ko. Yes! Oh my God! Thank you for rubbing it on my face! Tayo, boy! Katulad ba nung nung katabi yeah. mo katabi mo na nanonood ng YouTube or nagse-cellphone ng malakas yung audio na hindi naka-earphones, yun yung mga nakakairita. Nang aaway na ako ng ganun. Tita mong irritable. Alam mo yung pag bumabiyahe kayo, matandang madaling ba? Mama Pikon. Oh, yeah. Madalang, sa totoo lang pag nagbabahay kami nanay ko, pag lumitaw ang sungay ko, nanay ko na nananaway sa akin. Nandun na ako sa stage na yun, shit. Oh my God. Gritita sa bus. Ang gritita sa MRT. Yun na yun. My God. Pero ano pa? Slap in the face? Oh my God. Kasi usually sports yun yung unang yun yung parang konti na lang sa age natin yung unless may conscious effort ka. Ayun, di natin natanong si Aling Leonie. Aling Leonie, ikaw ba may physical activities naman ka pa ba naman? May physical activities ka pa ba na mabigat ngayon? Tama ba yung narinig ko? Oh, she went there. Oo, Kaitos. May follow-up question ako, hindi ko alam kung tatanong ko Hindi ko alam kung proper tanong kay Aling Leonie kasi nagpunta siya doon hindi ko kaya. Grabe. Hindi ko kaya. Anong pinaka-grabing physical activity ko ngayon? Pucha boy, magpaligo ng aso. Ay, oo, putik yan pa. Parehas tayong madami aso. Ilan na aso mo, Aling Leonie? Ilan na aso mo? 3. 3 lang, pero 2 malaki, 1 maliit na makulit. Alam nyo ba na ang Sunday morning ko nagko-consist ng pagpapaligo ng 7 aso? Yun na ang kumakain ng Sunday mornings ko. Yun ang isa sa mga physical activities ko na tingin ko mabigat-bigat yun na pwede ko ilaban na kaya ko magpaligo ng 7 aso ng isang upuan. Buti nga ka. Wala kang choice Wala kang choice. Pag pinaligo mo yung isa, basa ka na, iiwanan mo pa ba yung iba? Hindi equal ang laban ng lahat. Hindi mabango. Actually, may planning na nga ako dun Sisimulan ko na muna ng jogging. 1 oras na takbo. Pagkatapos ko ng takbo, papaliguan ko na yung aso. Tapos maglilinis na rin ako ng labas ng bahay. Kasi nga, nabasa ka na ng aso Isang bagsakan. Tapos, para isang liguan na lang pagkatapos. Para yung rest of the day, pahinga ka na lang. Sa paglilinis ng bahay ba, madami pa rin kayong ginagawa, Tito P? Kaya pa makipagsabayan sa mas bata sa paglilinis ng bahay? Oo naman. Wala kang choice Ako sa tingin ko, paglilinis ng bahay, the more na tumatanda ka, mas nagiging makuriri kang maglinis ng bahay. So, parang yun ang escape ng matanda paglilinis ng bahay. Di ba pansinin mo yung mga lolo-lolo mahilig magwalis? Tapos magsisiga madaling araw. Magsisiga na madaling araw. Kasi hindi nila gustong makalat. So yung cleaning talaga. Ayaw nila na makalat na paligid. Parang baliktad pag bata ka, hindi ka pala linis Habang alam mong papunta ka dun sa patanda pag yung palinis ka ng palinis Totoo yan. Totoo. Correct. Agree naman ako dyan. Di ba nga, ewan ko kung on-air ko na ikwento kanina, gusto mo, paki-congratulate naman ako, Aling Leonie and Tito P. In-embrace ko na talaga ang pagiging matandang probinsyano. Never in my whole life na
inimagine ko na bibili ako ng grass cutter na de gasolina. So, nakabili na ako ng grass cutter na de gasolina. Ay, pucha. Diba? Yung ba yung yung handheld lang, yung parang Yung may blade. Yung parang gamit yung sa labas nakakatakot. ng mall. Yung nagbubuka, yung mga, kunwari, may open field na naka-long sleeves. Ganun ako. Nag-grass cutter na ako dito sa amin. Tapos, Ay, ang saya-saya. Yung Alam mo, get up na parang pang magsasaka. Oo, ganun, pre. Napakasaya ko. Tapos, ika-crank mo yung, may hihilahin ka na ganun para umandar. Ang saya-saya magkaroon ng... Kaya lang sandali, tinatago mo yung mga aso mo pag ginagamit ng grass cutter. Hindi, nandun lang sila. Pero pag nakikita kong lumalapit sila, tinitigil. Okay. Kasi delikado eh. Posible silang matapyasan ng muka pag natama. Medyo aanga yung aso sa pagdating sa ganong bagay minsan. Hindi nila aso yung aanga-anga, hindi yung human ang aanga-anga. Well, yun nga yun ang lethal combo minsan eh. Tatanga-tanga yung tao tapos may asong normal state. Yun ang delikado talaga minsan. Pero ikaw, Aling Leonie, sa tingin mo, kasi kanina nung natanong ko to kay Tito P, wala ka pa eh. Sa tingin mo si Manny Pacquiao lalaban pa ng lalaban yan? Kasi ikaw wala kang idea kung ano yung naging performance niya dun sa huling laban niya. So kung may chance ka, or kahit sino sa Matchong Chismisan na nakikinig ngayon, try nyo panoorin yung laban. Para sa akin na-rejuvenate yung feelings of love ko kay Manny Pacquiao. Ang ganda ng laban eh. Ang ganda ng laban. Pero ikaw, Aling Leonie, tingin mo lalaban pa ba si Manny ulit? Di na. Naghanap lang siya ng pambawi ng nagamit ng eleksyon. Posible nga yun. Pero maganda yung point ni Tito P eh. Parang, ako din, ito rin yung punto ko eh. Wala siyang pagkakaabalahan ngayon, Aling Leonie. Kasi, number 1, hindi siya nanalong senador. Number 2, nakatikim ulit siya ng madaming pera dun sa you can never have enough money, di ba? Tito P. Yeah. Saka, pero not necessarily. Sabi nga ni Tito P, tune up eh. Tama, Tito P, tune up. Oo. Kasi feeling ko, hindi siya nandun para sa pera kasi money-wise, okay na siya eh. Talagang andun siya That pag can be, kasi. yeah, because he's Manny Pacquiao. Kasi pagdating sa sports, wala ka namang Parang ako, nung pumasok ko sa bouldering, parang it's more of yung yung challenge Wala na bang bago ang age? skill. Walang hindi mo, kasi pag nasa zone ka, hindi mo kino-consider yung age eh. Ang kino-consider mo lang yung kaya mo at that moment. Oo, parang sa akin. So parang adrenaline rush. It's more of parang nalaman niya, uy, kaya ko pala to. So parang titingnan mo ngayon, ipupush mo ngayon hanggang saan mo kayang paabutin yung na yun. So, ganun din. Sa bouldering, parang nag-start ako, parang feeling, matanda na ako para dito. Tapos parang, uy, kaya ko pa. Hanggang sa, alam mo yun, medyo nagpo-progress ka na. Tapos yun andong na kumbaga, na-immerse ka na dun sa, sa ganong, sa sport, sa lifestyle. So, same goes for Manny. Parang, yung nalaman niya, uy, kaya akong sumabay dito sa bata. Paano pa pag medyo mas mahaba yung preparation ko, hindi ako galing sa matagal na natenga. Speaking, si Aling Leonie, syempre di niya nakita. Pero ikaw, Tito P, nakita mo si Jinky dun sa sidelines. So, totoo yung gano'n na post niya. Yung nakikita ko sa newsfeed ko yun. Totoo yun. Fairness, akala ko lang yun. In fairness, Aling Leonie, in fairness ang ganda ni Jinky ngayon. Parang ito yung pinakamagandang Jinky version na nakita ko. At dito mo makikita yung talino ni Jinky Pacquiao eh. Kasi nasa likod niya yung kambal niya. Hindi niya iniwang pangit. Hindi niya iniwang pangit yung kambal niya eh. Siyempre, pinaganda niya rin yung kasi parang magiging automatic yun eh, before and after. Kasi doon parang yun yung magiging yung baseline nila kung ano na yung pinaretoke mo kung hindi niya pina-adjust yun.
Pero yun nga, in fairness. Pati yung mga anak ni Manny Pacquiao, ang laki ng in-improve ng itsura. Siguro nadaan din sa dahil special event siya. Yung mga dalaginding niya, ang gaganda rin ng mga dalaginding niya. So, iba nga may kasabihan Ganun tayo. talaga pag well-provided ka. Pag Oo. tama yung kinakain mong nutrition, tama yung mga kinakain mong pagkain pala, hindi ka stressed, pampered ang skin mo, kahit pa gaano ka kapangit, may gaganda, may certain ganda na lalabas. Hindi gaganda yung, alam mo yun, yung distribution ng shape ng mukha, ng mga, details ng mukha, pero gaganda yung kutis mo, magra-radiate yan, gaganda yung pananamit mo, lalabas pa rin yung ganda mo. Hindi, di ba nga yung kasabihan nga? Tito P, ano yung kasabihan? Pag pinanganak ka ng pangit, pero mayaman ka, pag tumanda ka, pangit ka pa rin, kasalanan mo na yun. Correct. Oo, kasalanan. Saka, si Manny Pacquiao. Yung, alam ko na kwento ko na before, yung nakikita ko dati sa palengke na bata, anak nung tindera. May kita mo, yung maganda yung mukha nung tindera at saka nung anak niya. Pero kasi naisip ko na, kasi parang medyo may pagkatisay pero sabi ko, pag tanda na ito, magiging kamukha na ito, hahabulin na ito itsura ng nanay niya kasi nga. So palengke siya lalaki, tapos hindi siya yung tipong, alam mo yung, ang buhay niya dun sa sa pagpapalengke, hindi sa pag-aayos ng sarili. So, doon siya nakafocus. Oo, so after 5 years, parang, yun na nga, halos kamukha na ni nanay niya, mataba na rin. Tapos yung, hindi niya na-enhance yung mga dapat ma-enhance. Kasi hindi yun yung buhay niya. Oo, tapos may nakikita ako mga kabatch nung kapatid ko na nung bata. Alam mo yung ang pangit na itong batang to, pero alam mo sasabi yung gaganda to pag tanda na ito. Kasi alam mo yung alam mo yung background ng pamilya, alam mo yung alam mong well-off sila. Bakit binabantayan yung bata, Tito P? Hindi. Nakita ko lang, alam mo yung pag sinusundo ko yung kapatid ko, tapos alam mo yung may dadaan, tapos ang pangit na itong bata, to gaganda to pagtanda. Kasi alam mo mayaman sila. Napakadumi pakinggan na, gaganda tong bata na to. Ang kalat, Tito P, ang kalat. Hindi siya sa konteksto na parang para akong predator. Hindi yun ang point ko. Kaya hindi ka maawa. Nagigets ko naman yung gusto mo sabihin. Pag in-splice ko lang to at ito yung ginawa kong teaser para sa episode na to. Masisira buhay ko. Nagigets ko yun. Kaya mo siyang ispin sa hindi magandang paraan. Pero yun yung point doon na alam mong may kinabukasan pa rin tong batang to. Parang hindi ka maawa na. Hindi mararating. Sunod-sunod ang mga quotable quotes mo, Tito B. Kinabukasan pa rin tong bata. Uy, pero ito yung na-miss ko. Yung mga hirit na ganyan ni Tito P. Parang, tangina talaga to mag-isip po. Taba ng brain. Pero seryoso eh. As in talagang yung no holds barred. Yung intrusive thoughts. Na parang, di ba, again, as an ADHD, parang, hindi ka tactless eh. Sobrang honest ka lang talaga. Uy, parang, correct. Ang dami lang talaga nag-uunahan sa brains mo. Pag nakita mo talaga, parang, pangit na itong batang to, no? Pero, buti na lang, mayaman sila. Diba? Eventually nga, in 5 years time, nung high school pa lang, nakikita mo na medyo umaano na siya, nag-glow na siya eh. Hindi, agree naman. Ang best example ng isang bata na nag-glow up, yung anak ni Richard saka ni Lucy. Katakot-takot na pangbaba siyang inabot nung bata na yun, nung kabataan niya na ang daming nagsasabing tao na olats yung kombinasyon ni Richard saka ni Lucy. Pero kita mo naman kung gaano kaganda yung bata ngayon. To be fair, ang nangyari lang naman kasi doon sa anak ni Richard saka ni Lucy, hindi naman siya pangit. Mas kamukha niya si Richard Gomez na babae siya.
Tapos, morena. Hindi. Hindi mo alam na pinakamasakit na sumpa yun, na parang yung babae ka, tas kamukha mo yung tatay mo. Tag-ina. Hindi, pero Bastos, tatay ko kamukha ko. Pogi naman si Beep, Richard beep. Gomez. Kamukha ko tatay ko. Hindi yung may bigote ka. Wala. Wala Hindi, naman. ang masaklap, alam mo yung kombinasyon na maganda yung nanay, biyukon yung nanay, tapos yung tatay, Oo. ordinary looking lang. Tapos, ang anak, babae, expect, ay, naku, kamukha ng nanay. Pagkakita, ay, anong nangyari? Ganon. Balik tayo sa topic. Diba, Tito Si P? Manny Pacquiao. Balik tayo sa topic. Kung Manny Pacquiao, yung mga anak niyang babae, puro kamukha niya. Pangahan mga piatos. Papiato. Pero, Okay. Sige, so nag-register. Late nag-register yung piatos. Hindi ko na-gets. Bakit piatos? Bakit piatos? Ano ba? Sino ba ka? Ay, puta, gago. Gago mo, Aling Leonie. Tangina, ngayon ko lang na-gets. Tingnan mo yung lalagyan ng piatos, tapos tingnan mo yung picture ni Pacquiao, tapos pagtabihin mo. Diba? Tangina, binato mo yun, Aling Leonie. Casual na gago mo. Tangina, ngayon ko lang nag-gets. Kasi nga, casual lang kasi wala naman akong intensyong mamaliit. Hindi kagaya ng reaksyon mo. Mapanghusga to. Ganun school teacher to dati, no? Kung ano yung unang ma-visualize ko, yun yung pagre-register sa utak ko para mas madaling makita. O tignan mo ikaw. Makita mo yung hula. Makikita mo ni Pacquiao, magkikrave ako ng piatos. Tanginang yun. Yung mga anak niya, si Pacquiao, hindi naman piatos yung kay Pacquiao, kamao yung kanya. yung tinapay na parang kamao. Tiger po ba yun? Tiger po. Hindi ko na alam Ayun. Pero yun nga. Hindi, pero yun, again, babalik ulit tayo dun sa nasabi ko dun sa mga schoolmate ng kapatid ko na ganun din yung masasabi mo dun sa mga anak ni Pacquiao na eventually, hindi sila, merong, andun pa rin nakamukha nila si Pacquiao, pero mas malaki yung chance na mas, sila yung better version. Ganun. Kasi yung environment, hindi sila yung parang diretso Aling Dionisio. Kasi si Aling Dionisio hugis na siya ng kahirapan Tsaka, background, yung mga anak ni Pacquiao, ganun ang itsura. Pero putya, pag kinausap mo, mapapatulala ka na parang, wag mong memenosin. Kasi, they could really eat you alive and the moment they open their mouth. They won't seem ill, but my gosh. Mukha silang magsasaka, pero naman, pag nagsalita, may ari pala ng sakada. Hindi, pero hindi rin kasi sila yung may kita mo naman na nung lumalaki yung mga anak nila parang hindi yung mga babae parang yung mga babae parang simple, pero yung mga lalaki, kita mo naman yung sasakyan ng lalaki, yung mga sports car nila. Medyo fumiflex lagi. Kung tatay mo si Pacquiao, tapos maraming sports car tatay mo, magpapatalo ka. Hindi. Agree naman ako doon. Pero parang feeling ko naman di naman sila nag-flex Ano lang talaga. Abundance lang talaga Share ko lang Okay. Nung araw, may mga naging estudyante ako na galing ng Brent. Itong mga foreigners sila. Hindi nila kilala yung pamilya ni Pacquiao. Kilala nila sa Pacquiao. Tapos meron ako isang estudyante, yung nanay niya. Lumapit sa akin. Sabi niya, do you know Manny Pacquiao and his family? Sabi ko, yes. Tapos sinabi niya, classmates ng anak niya, 3 yung anak niya, classmates ng mga classmates ng mga anak niya, mga anak ni Pacquiao. Tapos merong may laro nun may laban nun si Pacquiao. Ang ginawa nila nung mga bata, in-invite yung mga classmates na gustong i-invite manunood saan? Sa The Palm. Alam niyo yung The Palm? Hindi. Clubhouse ng Ayala Alabang. Okay. So doon, tapos plated. Yung nanay, hindi niya alam na ito pala yung pamilya ni Pacquiao. Nung nakita niya parang, Tapos sabi niya sa akin, ang hirit niya sa akin, that's the legal family. Sabi ko, yeah. The ones attending in Ayala and Brent.
Sabi niya, Si Mother Lily? "Oh." Pamilya ni Mother Ha? Lily? Pamilya ni Mother Lily? Legal, sorry. Legal, not regal. Pero Yun, diba, ganun siya makapanghusga. Pero hindi niya kasi naisip. Kumbaga parang, kasi itong nanay naman na nagtanong, ang background niya, affluent talaga yung pinanggalingan niya. So sa kanya, magaganda mga tao. Tapos biglang, ito pala yun. Yun. So ginulat siya nung pamilya. pero the mere fact na hindi niya alam, ibig sabihin, hindi rin ina-announce Hindi sa mga anak pinagkakalat niya. ng mga bata. Actually. Tahimik lang sila. Pag nag-apply ka na tutor or parang yaya or whatever, meron kang, bago pa nauso yung NDA, bago pa napagkaguluhan niya ng madla yung NDA na yan, may ganun na. Hindi ka pwedeng lumapit hindi mo sila pwedeng basta-basta kausapin. Hindi ka pwedeng mag-release ng kung ano man sa kanila. Yan. Pero nakakapagtaka lang na apelido ng Pacquiao tapos hindi mo alam sino yung anak ni Pacquiao dun. Hindi nga kasi siguro yung nanay hindi niya alam ang background talaga ni Pacquiao. Wala siyang alam. Parang sa kanya, normal lang, not standoffish. O may ina-expect siguro siya na Pacquiao yun, big legend yun. Tapos ganito lang umasta yung mga anak niya, simple lang. Or hindi, kasi pag ganun din naman, parang hindi na kayo pag pare-pareho kayong ng normal level, na doon. parang May norms normal na yun kayo. So parang walang lumalabas na nag-show off na nga doon kasi parang yun na yung norm Yun yung norm. Na kumbaga, normal na, yun na talaga hindi na ka parang... magsa-stand out. Pare-pareho kayo ng level Pero yun, ano sa tingin nyo? Should Manny continue fighting? Kung kunwari ikaw yung If it makes him happy. May palag yung the mere fact na na ang comment ng mga tao. tao. Nakakatakot kasi 46 Hindi nakakatakot kasi nasa may kita mo namang in shape naman siya Kung tignan mo si Tito P. Kumakalambitin pa sa wall. Na-injure nga yan ng huli. May injury ako nung tinilit kong mag-climb. Na-climb ko naman yung pala ulo nitong batang to Hindi, pero yun nga, parang nagigets ko ngayon yung nagigets ko yung pinanggagalingan ni Pacquiao na kaya, pag naramdaman mong kaya ng katawan mo bakit mo, ba't mo lilimitahan sarili mo considering na hindi naman kasi na pera habol niya Ang goal niya is parang pakita na kahit matanda ako, kaya akong patumbayin yung bata Hindi tama naman talaga. Siguro yun nga, kung kaya ng katawan mo, masaya ka naman, tuloy lang, no? At nakapagpasaya pa siya. Sabi nga nila, considering na yung 4-year hiatus ni Pacquiao, kaya siya parang medyo nag-ease up nung mga latter rounds. Kasi nga, parang kulang pa siya sa tune-up. Pero kung medyo pangalawang labanan niya yun, hindi siya matatapos sa draw. Kasi, kumbaga, acclimated na yung katawan niya sa pagbaboxing ulit So, kung ano man yung magiging next fight niya, mas kawawa yung susunod niyang kalaban. Unless, bigla siyang singilin ni Father Time. No. Natatakot lang ako kasi baka matsambahan siya na, yung magkaroon siya ng injury na nakakatakot. Sana wag naman mangyari. Kasi parang ma-enjoy man lang niya kung ano yung mga pinaghirapan niya. Pero if ever man na matalo siya sa boxing at his age, parang warrior's way out na yun Parang I would rather na bilang boksingero na matalo. Yung parang ipakita lang talaga sa akin na kailangan ko na talaga mag-quit kasi andito na yung mga bata, sinasabi na nilang time's up. Yun, dito na natin tapusin tong episode na to. Aling Leonie, may gusto ko bang batiin or gusto ko bang promote? Blooming ka ngayon Nagaganchilyo ako habang kausap ko kayo. Ang tanda, nagaganchilyo. Diba very apt? Ang ganda ng topic. Sumakto. Sige, wala kang babatiin. Sige. Ikaw, wala lang babatiin. Ano lang? Social media? Wala.
Sorry. Social media, Tito__P. Saka shoutout sa Kitorific PH. Ayan, Kitorific. Uy, oo nga pala, nagparamdam sa akin si Kitorific PH. So, thank you ng marami, Kitorific PH. Ano pa? Sino pa bang gusto mong batiin, Tito P? Habang hinahanap ko yung listahan ko. Mga kaibigan nating podcast. Yun nga hinahanap ko eh. Teka lang. Uy, pumunta ka sa Facebook. Ginawan ka ni Leland. Ni Lance Leland. Ginawan ka niya ng lista. Yun nga yung hinahanap ko, yung ginawa ni Leland eh. Hindi ko mahanap ngayon eh. Pero saka na lang natin batiin yung mga kaibigan nating hindi ko mahanap eh. Sorry Leland Pero sobrang na-appreciate ko yung ginawa mo. Matanda kasi ginawa ka ng listahan, hindi mo pa mahanap eh. Yun nga ang masakit, hindi ko mahanap eh. Saan ba niya pinost? Pero solid yung Tambayan. Isang topic. Sa tambayan. Sige. Oo. Speaking of Leland, merong nakakatawang Leland Lim yung sa Comedy Manila. May maganda siyang bit about dun sa sa mga DDS at saka mga BBM supporters. Pag binabash daw siya, hindi pa matama yung pangalan niya, nakasulat na nga dun. Ba't anong sinatawag sa kanya? Leland. Leland mga Teka, ito na. Nakita ko na again, shoutout kay Lance Leland Canlas sa paggawa. So mga kaibigan nating podcast, Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, yung Hobby Podcast, Tatay Hood Podcast, pati syempre yung Kislot Chronicles Podcast, saka yung Pandago sa Lightbulb Podcast, saka yung Konichimate Podcast ni Masa. Syempre yung mga kaibigan nating Patreons natin, si Jason Bonsa, Darwin Busuego, Happy Podcast, si Jimbo, si Gian, at syempre ang patron ng mga Patreon, walang iba kundi si Len Mackenzie. Kung may nakalimutan man ako dun sa mga Patreons natin, pasensya na, update ko na lang yung listahan. At syempre, Kitorific PH, thank you din sa pagpapadala ng mga products nila. Nakakuha ka na ba ng supply mo, Tito P, o hindi pa? Nakuha ko na yung voucher ko. Namimili pa ako ng kukunin ko. Ayan. Salamat na marami sa Kitorific PH. Oy, teka. Yan, mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Maraming salamat sa inyong sana lumaban. Ako, to be honest, gusto ko lumaban pa ulit si Manny Pacquiao para mas masaya at mas madami pa tayo mapanood. Mas maluwag yung mga Sundays natin. Nakakapag-trigger siya ng memories na na ako katulad nito, naalala ko yung tatay ko na pag natapos yung laban ni Pacquiao, proud na proud ako kasi mauuna kami. Yung iba kasi nunod pa sa ABS-CBN eh. Ikaw nanood ka lang naman sa internet eh. So yun yung lamang natin. Siyempre, kasama natin sa episode na to, walang iba kundi si Aling Leonie na lagi nagsasabing. Daan. Aminin ko, nagme-maintenance na ako. Putang ina. At kasama rin po natin si Tito P na ang pinakamabangis, pinakamalakas si Tito P na lagi nagsasabi. Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pario Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismo. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.